let's sing. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Thank you, Lord. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's a limit to your love. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. All together, wave your hands. Hey, you're faithful, Lord. Lord, how great. Lord, how great. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great. Lord, how great. Lord, how great is your faithfulness. You're faithful, Lord. Through it all, you've been so, so good. Raise your voice. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great. Lord, how great. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hallelujah! Continue to praise the Lord! Hey! Come on, everybody! Ihata ng imong pinaka-the best kapag daig sa Lord! Hey! There's a night that shines with hope and praise fill the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on and shout His name, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This
Yes, the joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out. Come on, let's shout His name, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, everybody! Dahil gagawin ng Diyos, kaya ngayon siya sa talang pantay. Come on! Hallelujah! Leave behind what happened yesterday. Today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and come on, everybody! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad. Hallelujah! We will rejoice in your presence, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Holy Father, our Heavenly Father, we worship you in spirit and in truth. Holy Spirit of the living God, we invite you in this place. We acknowledge that you are the most important person in this place. Spirit of the living God, we invite you. Move upon this place. Hallelujah. At itaas na mga kabot and sing a song unto the Lord. You deserve of all the praise and honor, O God. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Come on and sing all together. Your name is the highest. All thrones and dominions, all powers and position.
And if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy,
kinabuhi, ibig sa kinabuhi sa imong mga kaanakan. Ikaw ang ngayon sa pagsimba, pagdaig, pagpasalamat. O mong Ginoong Yahusha, our only one and only Savior and King. Ang imong pangalan, ang ngayon nga ipataas, dahigon og simbahon. Oh God, thank you so much, Lord God, our Abba, for your love, for what you have done, for giving your only begotten Son, alang kanamong tanan. Now, aduna na kami right to come into the throne room of His grace, of your grace, because of what our Lord Yahushua did on the cross of Calvary. Even as I apply your blood ngani sa among taliwala karon, o Ginoong Hesus, salamat sa kadaugan nga naangkon ug maangkon pa sa imong mga kaanakan. Ug salamat o Ginoong Hesus, kay diha kanimo anaa kami authority, power, and dominion. Thank you, Holy Spirit of the Lord, sa imong pagabuhaton sa among taliwala. We acknowledge that apart from you, wala gid mi mahimo. And so we acknowledge that in this very moment, we ask for your anointing sa matagusa, dihog, O God, and your powerful revelation, ang imong pagpadayag, even ang imuhang mga pulong nga imong isulti ang aning kanamo karon. Salamat ang among mga manuhuna inabrihan, ang among mga kasing-kasing matudluan sa imong mga pulong nga imong ipadayag nganhi kanamo karon. Thank you so much, Holy Spirit of the Lord, for your ministry unto each one of us today. We love you and we worship you. And all God's people say, Amen! Amen! Hallelujah! Salamat. Indeed, naingon din sa atong topiko karon, the devil is destroyed. Hallelujah! The devil is destroyed. Tanan yang buluhaton, ibe ang tanang demonyo, even Satan himself, ang iyang plano, ang iyang mga kaugdahan, o ang iyang trabaho, it's already destroyed. Pildi na siya. Amen! Ug maglingkod ta. With this declaration, thank you kayo music team, and for every one of you, even sa atong mga bisita, we welcome you sa atong third service. Kasi may first time nga nakaabot sa ato ang pagpanimbahon karon. Namo tay mga bisita? Taas kamot, di mo na ko patindugon, taas lang ang kamot. Wow, we have lots. Salamat sa Ginoo. Ato sa palakpakan ng Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Again, we welcome you. And the city hymn, pinaagi sa ilang mga pagpalakpak, naingon sila sa imuha, welcome, welcome, welcome! Sa ako lang giingon kagaina, no, the devil is destroyed. Dili lang kang iyahang mga buhat, kundi apil ang demonyo, pildi na siya. Amen. Ug dapat ma-inculcate na sa ato ang mga huna-huna, because dili ka makalakaw diha sa kadaugan, hangtod nga dili nimo mahibalan ngang atong kaaway pildi na. Again, ang atong kaaway pildi na. As Christians, wala ta naglihok. We do not move from defeat into victory. We do not move from doubt into faith. Wala ta naglihok gikan sa pagduha-duha ngadto sa pagtuo. Kay ang scriptures, ang Biblia nagsulti kanato that there is a way of faith which leads to greater faith. Dapat dili ka from doubt to faith, but from faith to greater faith. Gikan sa gamay nga pagtuo hangtod nga modako ang imong pagtuo, nga modako ang imong pagtuo. Dapat ingana. Dili ta mo dawat nga anang gikan nagduha-duha ko unya
karon na kay pagtuo. No! Dapat ang mga Kristohanon, they will move from faith to faith. That's according to Romans chapter 1, no? Romans chapter 1 verse 17. Hallelujah! Ang atong starting point for victory is not one of defeat, but victory. Ang starting point sa atoang kadaugan, dili diha sa kapildihan. Nakita niyo na? Kundili sa kadaugan. Mao nang ato ang starting point. Ug kinsa na ang kadaugan? Kadaugan ni Ginoong Hesus. Amen. Iyon siya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Salamat sa Dios sa gitagaan na taniya. He gives us the victory. Humana na iya gibuhat ang iyahang gibuhat. Aron nga kita dili mo sugod diha sa kapildihan, kundili sa atoang kapildihan para sa atoang kadaugan, kundili kadaugan ngadto sa kadaugan. Kinsa nga kadaugan? Dili na nagasugod sa atong kadaugan, kundili kadaugan ni Ginoong Hesus. Diha ta nagsugod. So kung ingon ta nga ang kadaugan ni Ginoong Hesus, sigurado na ta sa ato pud nga kadaugan. Nakuha nato ni? Dapat diha ta magsugod. Thanks be to God. Pasalamatan na lang nato ang atong kadaugan. Ingna na imong tapa, pasalamati ang imong kadaugan. Diha ta magsugod, we must begin in victory. We must begin our victory from victory. Amen. Ang doubt, no, ang pagduha-duha, ang kapildihan, defeat, and despair are not, dili na sila ang mga butang nga muy atuang kanabang pundasyon. Pundasyon sa atuang kinabuhi nga madaugon. Ang pagduha-duha, ang in despair ka kaayo, mura og miunta diha nga murag pildido na nga kinabuhi, murag wala kay inspiration even sa pagmata nimo sa buntag. No. Ang atoang dapat sugdan no sa atoang victorious life is diha sa kadaugan ni Ginoong Hesus mismo. Hallelujah! Because we can never be a winner as long as we see ourselves as helpless, hopeless victims of the devil. Dito na makitaan. Dito makita ang atong mga kaugalingon daw nga nidaog, winner. Kung atong makita ng atong kaugalingon lang nga murag wala nay helpless. Walay paglaom. Walay paglaom og biktima lang kita. Forever na lang tang magpabiktima sa yawa, o ni Satanas, o sa iyahang mga demonyo. Ayaw nagsugot igsuon. Ayaw nagsugot na pimaninti ka lang pildido. Nga ma-okay na lang po ka nga, okay na lang ka. Nga hangtod sa hangtod, mura lang ka gidaog-daog sa kapalaran. Ayaw na natuguti ka ron. Dili kita mahimo nga victorious ang madaugan ang atong kinabuhi kung mauna ang ato ang nasa ato ang nagitawag nga victim mentality. Miyong ko kanimo igsoon, Satan no longer has the power or authority to defeat the sons and daughters of God's royal family. We belong to the royal family, a chosen nation, a royal priesthood. That's our position. Amen. Ikaw, gipakatao ng daan sa royal family. You are of royal lineage. That's your identity. Ug labi na kay Pilipino ka. Naadyo kay dugong maharlika. Amen. Mo dapat ang mga Pilipino, labi na ang mga Dabawenyo, karon maguna-una nga dili sila basta-basta nga mga tao. Dili basta-basta na imuhang katapad.
You are of royal lineage. Dahil ikaw ay Pilipino. At may dugong maharlika. Kung saan mo ko nagkantaan ng ako ay Pilipino? Kung saan mo nagkanta? Sa inyo ako nagkanta? Okay, sa may naka-memorize ana, di ba? Tagal kayo na ba? Ako ay Pilipino. Tabang diha, Jay, may dugong maharlika, likas. Ayun. Kay ganda. Sabi na sa Pilipinas, sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Imagine ka na, anak. Nakuha niyo na ang kanta? Wari na tipon ang kayamanan ng may kapal. Mabitaw nga, dili pobre ang Pilipinas. Dili pobre ang gabawin nyo. Wala dapat magpuyo diya sa mga informal settlers nga mga squatter. Kay ang Pilipinas dire giipon, wari na ipon ang kayamanan ng may kapal. Kung nakaibalo ka sa imong identity, you know that you are an Ophirian. Maunang imong posisyon, maunang imong identity. You are of royal lineage, dugong maharlika. Dapat in this time of history ang mga Filipino magiging proud nga sila mga Filipino. Kagabi, delay magid akong flight. Ang akong alas 10, nahimong alauna, 1:50 in the morning. And almost 3 o'clock na ko nakaabot sa balay. But while there, nako'y nakaistorya nga kaapil sa ato ang sa taga Davao ang isa, ta Kidapawan ang isa. And they are going, no, nag-process sila sa ilang papeles kay mangadto sila og Europe. Kay sa ilahang panghuna-huna, wala nay ang Pilipinas hopeless case na. May mind mayon ko nga di ta ka mabasol. Ingani atong sitwasyon karon. Pero ang mga taga Davao, ang mga Davaoen niyo, adunay lahi nga mentality. Kay nakabalo ka o gitagaan ta og chance karon nga mo make sa atong kaugalingon nga destiny. Listen here, mga taga-Sitihimians. Dili man na nila masabtan sa gawas. Dili man masabtan sa mga tao nga wala pa kasabot o wala pa revelation. But in this time of history, gitagaan ta karon og tsansa nga musulat sa kaugalingon natong istorya sa kinabuhi diri sa Davao City. And I hope nga naana nga passion sa imong kasing-kasing nga moabot ang panahon ba nga moadto taglaing nasod dili kay manrabaho. Kay para ipadala diri sa Pilipinas ang atong kita dito sa atong mga kahago dito sa laing nasod. Ang damgo ni Bishop nga sa moabot nga panahon ang atong ipang-hire para magtrabaho sa ato ang mga balay, mag-cook, maglimpyo, mga foreigner na. Dungog-ugay na siyang wali. Takuha na ito na eh. Pwede ba na? Imagine ka. Kana lang deuterium ha. Nga nakakaroon sa Surigao Deep. Nga dili. Basta-basta ma-release ni Lord. Kaya nahibalo siya. Imagine ka na. Kana palang daan. Kung unsa ka klase nga treasure ang manat. Imagine ka. That's the fuel for the future. Ug mabito na nga, he said,
that Elon Musk is eyeing the Philippines. Ug kinsa nganong nag-aay si Elon Musk diri sa Pilipinas? Nga mo invest siya og dako-dako diri sa Pilipinas because of that. Naga-imbento siya og naga-imbento siya sa sakyanan nga mulupad na. Kabalo mo mo unsay fuel ana. That's the fuel nga naa karon sa ato ang Surigao Deep o Philippine Deep. The deuterium. The fuel for the future. Ug muna mo ingon ko, ayaw kawad-i og paglaom ang atong bansang Pilipinas. We have all the resources. Ako siya gingon, grabe no. Wata kabalo ba nga ang ato ang tanan, atong mga human resources ginapadala sa nagkalain-laing partes ti buok kalibutan kung asa kamo adto tuway kabayan nato. Wata kung siya giingnan ako siya at the end nag-isa mong istorya ako siya gisharean that Bishop Rod is running for a mayoral seat here in Davao City. Siyang maayo na, ma'am. Maayo ba yung tuod ni? Maayo ba ning atong gibuhat karon? Nga atong si Pastora Uy, atong gipa Vice Mayor, si Pastora Weng, sa Payobandere, Pastor Efren, sa Pabandere, si Pastora Jinjin, and uban pa, no, sa District 3. Hallelujah. O District 2. District 1, nato nga mga runners. Maayo ba di ka butang? Atong gidesisyonan? Because we are looking forward. Nga dunay buhaton ang Ginoo sa ato ang taliwala mag-start diri sa Davao City. Pan kini nga movement, mahimo nga movement throughout the whole country. Ug magsugod na ang kabag-uhan diha sa imong kasing-kasing. Ang imong pagtan-aw sa imong kagalingon ma-change na into something nga dili lang ka ordinaryo nga Pilipino. Dili lang ka ordinaryo nga Davaoenyo. Dili lang po ka ordinaryo nga Kristohanon. You are of royal lineage. May dugong maharlika. Ang akong dream nga mag-abot ang panahon. Kitang tanan mo kanta with proud face and with proud voice. Taas noo. Taas noo kahit ang Pilipino ay ako. We will see ourselves nga mabalik ang dignidad nga sa dugay nga panahon gikuha para nato. Kabalo ba mo nga ang mga politicians mo ingon lang, gusto lang sila. If you want to see no the kanabang istorya kung unsa ang klase sa pangutok sa mga politicians diri sa Pilipinas. Atuan niyo tong page o post ni Pastora Konsihala Antoinette Sabes. And you will learn. Nga naagod siya punto. People in the politics today, di sa politika, gusto lang nila nga ang mga tao magpabilin nga pobre ug uyamot. Aron makadevelop ta og dependency ngadto nila. Instead nga free education, tumala sa balaod, i-scholarship. Instead nga free hospitalization and free medicine, ilingap, imalasakit, para maglinya-linya ta. Ano pagbut-abot dito, mahimutang magkautang kabubuton ani mga politiko. We don't deserve that kind of service. That is the service to us. Asa ang atong dignidad? Ang mga katawan kinahanglang magmata. Ginabaligya nato atong dignidad year after year of election days. Wa ta kabalo. Ang gitry ta og in control. Nining mga tao nga dili ang ilahang pangutok, dili gyud pang Ginoo. Walay kahadlok sa Dios.
Muna nga permanente lang magmulo ang katawhan. But it's my dream and it's our dream that one day, makita nimo o kung kinsa ka og unsa ang imong posisyon diha sa gingharian sa Dios. You are of royal family. Prinsipe ka o prinsesa sa hari, katanang hari, the king of the universe and all the heavens. Pero nga naman, nga ang mga Kristoano, ang mga anak sa Diyos, magpabilin lang man diha sa ilang kasing-kasing. No nga, okay na lang po ani. Namatay, nataw man ko sa pobre nga tatay. Mamatay na lang po ko ani nga, pobre lang po gihapon. I tell you, igsuon, dili ni mo sala. Again, dili ni mo sala nga na pobre ka pagkatao diri sa kalibutan. Pero dako na kaayo ni mo nang sala. Di man siya na makapa-impyerno ni mo, pero ang tendency manggod pag nata sa kalisod, naata sa kapobrehon, ang atong tendency is i-blame shift na to. Ang atong kahimtang. Mira to, tungod manggod ni kang BBM ba? Tungod manggod ni aning mga manon, tungod good ni, tungod nila. Pero dapat ka mag-mindset ka. Baguhon nimo ang dagan sa imuhang pangutok. Kinahanglang ikaw magkaroon kung mag-repent yung ka ba? Baguhon ang dagan sa imong baliktara, ang dagan sa imuhang panguna-una. Kay pwede ka, ang tao nga naa sa gingharian sa Dios, pwede nga mag-decide kung unsa ang iyahang destiny. Ikaw pwede ka nga mag-in control of your own destiny. Ingana ang gingharian sa Dios. Kung naa ka sa gingharian sa Dios, dapat ikaw kabalo ka nga ikaw, you are in control. God is in control, but you are in command. Amen. Amen. You have the authority. Destroyed na ang enemy. Ug dapat karon makita nimo imong kaugalingon nga naa kay otoridad over demonic power. Ug salamat sa Dios, even I myself no ikan sa pagkabata pa, ang anak naman ako ang natao naman ko diya sa Kristohanong pamilya. Nga makakita ko o naka-experience me before nga naagyoy na demonic possessed no dito sa isa sa mga membro. Yung leader para bagito sa church o membro sa board of kanang mga official board nga naa nagtrabaho sa leader sa church. Mas plato ka inkanto ang nasulod sa iya, mga 4 ka inkanto. Masulti pa gid siya. Nakita na niya mga gwapa ra ba daw mga dili na inkanto inkantada. Pero dili na gid siya kaila. Tingala ko ako pag ito Sunday school teacher. Lalaki. Kaya dahil ko nung nahilabtan, kaya naaman siya sa national, niya ba? Kining, isa sa mga nagbantay sa mga bakho, mga sa niya sa una. Wala kay ang katuday ko nung iyahang gibantayan, naaday ko no dito'y nagpuyo, o giguba daw ko no tong puyanan sa mga inkanto ditong dapita. And by then, no, nakita na ako real desire ba? Sa kagamay para ako ato nga panahona. There was a desire that pwede gyud I wanted to be able to cast out a demonic person. But out of my mind, naagya po ng kadlok. I worried nga, basig di mo tuo baya ni, basig unsa baka ni. So naaga ni mga sa una, naaga ni mga si Bishop yun na ang tawagon pag naay mga naagot to yung mga naistoryan man sila ko ni dati no nga naigi patawag nito nga leader po siya nag-levitate na ang babae. Unya kini nga leader gitawag si Bishop nagtawag in town bago pa to ang cellphone ato nga panahon na gitawagan si Bishop kay magpatabang kay mulutaw na lagi katong demoni na demon possess.
Makaana ka ba nga nung si Bishop may ang gitawag nga dili man unta si Bishop iyang pastor niya kay katong mga panahon na nag-eskwela pa pud si Bishop. Grabe, lutaw gid daw ba? Kita na mo anang nung lutaw, gyud? Wala. Pero at the back of her mind di ay kay ako matong katukayo, Ruth pud ang pangalan. Input siya. Naagid ang kahadlo kay basi dili mo tuo niya. Naba mo niya na nga murag dili mo magustong mo kandak og deliverance kay basi di mo tuo ninyo. Nya magsalig nila ta kay Bishop permanente. But salamat sa Dios that in my mind niabot gyud ang punto nga di na ko mahadlok bisan pa og pila ka buok na diha sa deliverance session. Mo ubang mga pasos baya uban nga mga divine appointment, dili biya sila gakandak og deliverance. Kay mahadlok sila. Magwild pa lang uroy. Unya panumbagon sila. Pero mayon ko sa ato, during one of the may encounter og revelation gikan sa Ginoo na tungod sa akong desire ba nga mahimo ka nga in control of your circumstances. Og even kung unsa man kagamhanan ang demonic forces nga naa dira. Mapildi gud gihapon o mag-cast out gihapon nimo siya og mapadala nimo into the abyss. And the Lord gave that revelation that we have the power and the authority over every works of the devil. Hallelujah! Mo nang akaron miyon ko sa ato we have the power and authority over demon forces today. Amen. And the Lord has actually given us kana bang naghatag siya og maayo nga pamaagi, mas better nga pamaagi. Kaya kana bang dili ta nang out of the blue para lang mura gusto lang kaita nga mahimutang all powerful o para mogamit siya mga mighty angels o even mga mingunta mopadala siya og kaning great lightning para lamang kung unsa man ang gibuhat sa enemy ni ana nga tao kada nga tao murag mazap-zap lang ba kisa may naguna sa inyo hadin niya kini untang mga dautan nga mga tao nga wala na ilaing hunahuna kundi ang pangpanglupig makaingon kita mga daotang mga tao ba kinsa man naganyo sa inyo naiabot ko sa inyo hunahuna nga unta pamatyon dalang ni silang tanan sa Ginoo no. You know, it was in my young mind before. Mo na jud ko, Lord, ganun din naman lang kini mo sila patyon tanan. Pero nahibaluta, kini nga mga tao, they are just in control, na control lang sila sa demonic forces. But salamat sa Ginoo nga na ay laim pa maagi o kini nga mga pamaagi gusto na ko i-share sa inyo ha. God chose to meet my need for power over demonic forces by way of a revelation. Ayun na tawag, imong tapad, revelation. Magkaroon ng aktualita o gitawag nga sakto nga pagtanaw sa atong kaugalingon, even sa pagpildi, sa kung unsa man ang buhat sa enemy, kinahanglan lang taog na sakto nga revelation. Amen! Sakto nga pagpadayag. Ingon siya dinhi. In a revelation, nagpakita ang Dios diha sa kamatuoran, diha sa iyang mga pulong nga wa nato makit-i before. Ug kana nga truth is always centered diha kang Ginoong Hesus or our Ginoong Yahushua. Ug kana nga kamatuoran has the power to set us free from all our fears. Ingon sa John chapter 8 verse 32 and then also 36 ingon siya, you shall know the truth. May bal-an nimo ang kamatuoran ug ang kamatuoran magdala kanimo sa kagawasan. Because if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Kung ang anak maghatag kanimo og kagawasan,
mahimo jud ka indeed nga gawas nun. Kung ang imuha lang kaugalingon nga kusog, dili ka mahimong gawas nun. So again, ang ato ang kadaugan o kini nga kamatuoran nakasentro diha ang Ginoong Hesus. Once we know the revelation of the cross, ang tinuod nga pagpadayag sa unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus in the cross of Calvary, may balaan nimo kanaa kamatuoran, mahatag jud kanimo sa kagawasan og kadaugan. Kung ikaw gawas nun na, ikaw madaugon na pod. Kinahanglan lang nga doon na kay kagawasan. Kay kung nakagapos ka, diha sa imuhang ignorance, ang mahitabo sa imo, di yung kakalaban. Unsaan mo man yung pagsumbag, unsaon man yung paglaparo sa buhat o sa nawong sayawa, kung ikaw ginapos. Amen? You have to be free. Kinalang ikaw gawas nun usa. Bago ka makabaton og kadaugan, kay mo laban naman ka. Musukol naman ka. Pero ikaw ginapos imong kamot, ginapos imong tiil. Unsaon man nimo pag sumbag, laparo, sipa sa imong kaaway. Wala, magpadaog-daog lang ka, subagon ka, wala. Kung gisipa na kag tadyak-tadyak ka na kag maayo sa demonyo, bisag jatot lang na, wa jud kay mahimo kung ikaw nakagapos. Apan salamat sa Dios. Ingon siya, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Ug kana nga revelation nakabaton o nakahatag sa akoa o kana bang boosts. Ug dili na ko mahadlok bisag unsa pa diha ang nawong sa demonyo. Hallelujah! That's why kinahanglan nga imuhang mabatunan ang revelation gikan sa balaan nga espiritu kung kinsa ka ug unsa ang dapat nimong maangkon aron ikaw nga mahimong magmadaugon. Ug kana ang dapat nimong maangkon, ang dapat nimong mahibalaan nga kinahanglan ka makabaton una og kagawasan. Hallelujah! Therefore, allow the Holy Spirit, gabrihan ang imong kasing-kasing, pinaadya sa pulong sa Dios. Labi na ikaw karon nga bisita. Abrihi ang imuhang kasing-kasing sa pulong sa Dios. Aron nga ang pulong sa Dios mo tisuk diha sa imuhang kasing-kasing. Ug pinaagi ni ana, ikaw makabaton ug makadungog ug makasabot sa kamatuuran nga ikaw indeed ikaw gawas no na. Because the truth will set you free. Amen. Ang truth is, madaugo na ta. We are in the position of victory. Pinaaga kang Ginoong Hesus nga nidaog na. Mabitaw na nga dili ta ang atong kadaugan dili diha sa survey. Kundili diha sa mga boto sa mga tao. Amen. Kaklaro ana. Diba ter? Dili sa survey ter. Ang imong kadaugan naa sa produkto sa imuhang paglakaw kada adlaw. Pastora, uyi, ang imong kadaugan dili sa survey. Ang imong kadaugan nakapundasyon diha sa kadaugan ni Ginoong Hesus. Muna nga ina niyang tapad nga labi na kung kada siya purok in charge o kada siya LPM advocate. Ina na siya, laban lang! Dili ta magpadismaya. Dili ka magpadala. They want to deceive the people, continue to deceive the people of Davao. Prumiyon ko sa ila sa inyo ha. They are deceiving the people of Davao, but wala sila kaibalo that they are also deceived. They are also being deceived sa ilang mga ilusyon. Kuha na ito na. We are already in the position of victory.
Nga naman, because we have the truth. Naa sa ato ang kadaugan. Dili ng stage drama. Naa kanimo ang ato, naa kanato ang kamatuoran. Hallelujah! Ang pulong sa Dios mao ang atong kamatuoran. Sa Ginoong Hesus mao ang ato ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran naghatag kanato og kagawasan. Ug ang atong kagawasan nag-lead kanato diha sa ato ang kadaugan. Amen. That's why we are free from the fear of death and the devil. Ingon siya din ha, in Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. Niyo siya diri, the children in a family share in the same physical nature. Hallelujah. Ang kanadang mga anak diya sa pamilya, nag-share na sila og naay mga kapare-pareho nga features. No, dili man siguro tanan, pero makita nimo nga ang mga anak diya sa pamilya, naagyoy magkapareho na sila, pareho og mata, parehag color sa mata. Makayon jud ka magsuon gud ay sila. Pag makita nimo si Pastora Uyi ug si Pastora Uweng, mingon jud ka og si Pastora Bebs, mingon jud ka, naagi na magsuon gid ni sila. Kay naa sila picture ni Mother Linda. Ug si naapaday si Madam Gina dire. Akong tawag siya si Manay Gina. Di ba? Manay Gina de Venecia. Pero Soriano din. Nag-share to the same physical nature. Therefore, listen here. Therefore, Jesus, as our Redeemer brother, took upon himself our human nature. Nga na daw gibuhat ni niya, he did this aron siya mamatay. Kaysa diha sa iyahang kamatayon by dying, he gained access to the realm of death to destroy the one who had the power of death. O kisa ni nga one, that one is the devil. Siya ang naay gahom. So kinahanglan nga si Ginoong Hesus, kinalang mo share siya sa ato ang pagkatawhanon. Aron nga siya mamatay. Ug diha sa iyahang kamatayon, hallelujah, by dying, siya mohatag kanato makagain ta og access. Makagain siya og access to the realm diha sa kalibutan sa mga patay. Aron nga iyahang buntogon, iyahang i-destroy. Unsa ba bisaya sa destroy? Pildihon, bungkagon. O pildihon ang usa nga nagdala, ang usa ka entity binuhat nga nagdala sa gahom sa kamatayon. O kinsa ni? The devil. Jesus did this to release us from fear of death. Aron daw kaya kita, gibuhat ato na Ginoong Hesus, iyang gihatag iyang kagalingon, namatay siya, aron makagain siya access dito sa underworld. Ug iyang buntogon ang nagdala, ang naggunit sa Yahweh sa kamatayon. Inda dito sa impyerno. Sa dihang iniadto na siya, nakagain na siya access kay namatay na siya. Si Ginoong Hesus daw iyang giilog ang Yahweh nga nagunit sa kinabuhi og kamatayon. Amen. And now, gibuhat daw to ni Ginoong Hesus, Jesus did this to release us from fear of death. Muna nga dapat dili na ka mahadlok. Kay dili na si Satanas ang naggunit karon sa Yahweh sa kamatayon, di na siya makabuot kung kanus aka mamatay. Amen! Naanak ang Ginoong Hesus ang Yahweh. That's why we were no longer slaves to that fear, but we are free. Gawas no na tanya, ana ang kahadlok sa kamatayon. Muna nga di na ka dapat mahadlok sa kamatayon. Amen. Meaning di na ka dapat mahadlok, di na ka mahadlok mamatay. Di na kayo cross my heart, mamatay man ka. Mana dayon, hala, mag-asa, panuktok, bisag asa manuktok. Nya kay siminto man. Mangita gid og bungbong nga kahoy.
para madunggan lagi ang iyang gituktok, kay hadlok lagi siya mamatay. Simba ko lagom, balik sa namulong. Latay sa atay. Dayon ka matay. Mutubag po dayon. No, we are no longer slaves to fear. We are free because number one, the devil is destroyed. Ang demonyo, ang iyang trabaho, destroyed na. To destroy means, in the Greek word, the Greek word for is katargeo. Again, sa Inong Jesus, iyan ang gipildi ha. Jesus died that the devil might be destroyed. O ang destroyed din nga word is means, number one, powerless. Make powerless. Or bring to nothing. Number three, reduce to zero. Moda ko doon ang katargeo. Or make inactive. Or make of no effect. Or to destroy means to paralyze. Imagine ka na, anak. Wala na siya mahimo. Siya magtanaw man sa nimo. No, ikaw, grabe ni mo ka-busy. Grabe ni mo ka, pero magtanaw lang sa di siya makahimo. Because he is paralyzed. Ang tanan niyang gahom is already destroyed. Wala na epekto na sa atua. Wala na epekto sa atua ang kinabuhi. Paralyzed, she is paralyzed already. Powerless na siya. Bito kung naay pagbati ni mga marog, uy, naamay, dapat kamalo ka mo review. I-render ni mo powerless. Nagani words nga isulti sa tao. Negative words towards you. Kung sa imong buhaton. Sa toter? Cancel powerless. Cancel na iyang tanang buhat. Kung sa ito pa gani pag naay mga negative words. Todo na amis. Kompleto. Amen! Paralyzed na siya, and through His death, through the death of our Lord Jesus Christ, wala lang siya namatay, aron bayran ang penalty, ang bayad sa ato ang sala. But He made the devil powerless, reduce him to zero, paralyze him. That's why yun siya sa Hebrews chapter 9, verse 27, and then 10:27. Therefore, we no longer need to fear the devil or the judgment which follows death. Di na mahadlok. Kay mayong ka ang kamatayon, death already lost its sting. Nawagtang na o nawad-an na o kalala ba? Dili lalamove ha. Sabay laing ano sa sting. Ano bang pag hang kaglampinig, iba na sting. La. Papaakan ka og bitin, naana siya la. Poison, sting, lahi man gud no. Pero mayon ko sa imo ha. Unsa daw? Basta kay lagi sting. Tanin niyo Bisayaan ng sting. Nakasabot mang katang sa sting. Paakan ka glampining, mapaakan ka og kining bitin, mapaakan ka og bisag amigas na sa sting. Okay? Piyon ka, death has already lost its sting. Wala na siya gahom para nimo. Dili buti pasabot nga di na ta mamatay. Apan ang kamatayon alang sa mga Kristohanon. Dili nga nag-stop na ang imuhang life. Kay ang tanan nga mga Kristohanon nakabaton na og kinabuhi. Kung mamatay man ka physically, it's just a starting of an everlasting life. Amen! Nag-transfer lang ka from the death to eternity. Because human beings are made to last forever. Amen. Ingnan mo tapad, mo last ka forever. Pang forever ka. Hallelujah! Hallelujah!
1 Corinthians 15:55 siya, "O death, where is your victory? O death, where is your sting? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Thanks be to God. Salamat kang Ginoong Hesus nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Wala na si gahom nimo. Death could not hold you. Ang grave di na makababag nimo. Mabitaw na ang bisan pag ibala ka og kanyon, bisan pang maghadlokon ka. No, daghang kaayo ang mga nag-discourage kay Bishop ato nga time. Sa dihang adunay even si General Mencio have feared for the life of our bishop. Patingon siya, grabe, 5 na ka-commander sa bukid ang ako ang giatubang face to face. Nangamatay na silang tanan, buhi pa ko. Kay naapay plano ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Mo na igsuon kung naapay plano ang Ginoo sa imuhang kinabuhi, di gyud ka mamatay. If you are not done, you are immortal. Wa pa naman ang Ginoo sa imong kinabuhi, pero kung wala lang gihapon gyud ka. Mura ka lang og pipi, 4 piece. 5 piece di ay. Wala. Basta mo yun lang gano'n, sayang, hakab man ni kaayo og hangin, res kalibutan. Pero alang sa mga tao, na nakahibalo sila nga naa pa sa ibuhaton alang sa Ginoo. Kaya nakasabot sa iyahang tawag. Kung wa pa nahuman, ang imong trabaho dili nga kalibutan, dili ka angay mahadlok sa kamatayon. Because if you are not yet done, you are immortal. You are immortal. Death could not hold you. Because Jesus Christ has already silenced death and grave. Iyan na nang gipahilom. That's why death has lost its sting. And number 3, Christ reigns. Nga naman mayon ko sa atoa nga kita karon, we are already free from death and the devil. Not only that the devil is destroyed, death has lost its sting, but we see nga kita gawas na tungod kay si Ginoong Hesukristo ni hari na. Christ reigns. Amen. Amen. The death and resurrection, ang kamatayon ug ang pagkabanaw ni Ginoong Hesus, nag-release ka nato from the fear of the devil and of death. The devil himself was stripped of his earthly authority. Wala na siya gahom. Gihukasan na siya sa iyahang otoridad. His right to rule over creation was taken away ni Ginoong Hesus sa gilansang sa cross sa Kalbaryo. The scepter or royal symbol of authority was stripped from his hand. Gikuha na. Ang iyahang sa pagkain ng scepter. Ha? Scepter. Nagaling gano'n sa mga rhino. Sabi siya? Yes, scepter. Murag baton. Oh, baton. Nga naa diha ang authority. Ang timailan nga ikaw, royal of royalty. Hari ka, rayna ka, naa kay scepter. Ingon siya din the scepter or royal symbol of authority was already stripped from the hand of the devil. And after defeating the devil, the Lord Jesus took his rightful place upon the throne. Hallelujah! Amen! Si Ginoong Hesus, nilingkod na. Sa diha nga iyan ang nailog ang scepter, the symbol of authority. Even ang corona, even ang Yahweh, Tadang Yahweh, the keys of the kingdom.
si Ginoong Hesus sa diyang nisaka siya dala na niya tanan ug nilingkod siya didto sa iyang trono in the heavenly realms. And what did the scripture says? Unsa isulti sa scripture? Sa balang pulo sa Dios sa isulti niya. Kita daw kuno we are in the position of victory because now ang mga magtotoo, ang mga saints, the believers in Christ, we are now bisag buhi pa ta. We are sitting with Christ in the heavenly realms. Ingana ang ato ang posisyon. We are in the position of victory. Because karon pa lang daan na atong physical. But ang ato ang spiritual nga posisyon na aka naglingkod kauban ni Ginoong Hesus didto sa trono sa grasya. Imagine ka na, anak. Mayroon ka, bisag unsa imong isulti. Bisag unsa imong pangayoon. Bisag unsa imong iampo. Matuman. Because karon pa lang daan, samtang buhi ka pa, you are already in the position of victory. Mauna ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo, benepisyo sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo in the cross of Calvary. We are seated in the spiritual realm according to Ephesians with Christ. Mauna nga ikaw, you are in the position of victory. Ingnan namin imong tapad, you are in the position of victory. Woo! Naaka sa kadaugan. Asa nagsugod, you know that man was created for dominion. Genesis chapter 1 verse 26, klaro anak. Then God said, let us make man in our image according to our likeness and let them rule and have dominion over all the earth. Amen. Klaro anak. Gitagaan ka gagahom. Even sa Salmo 8, ingon si David tingala siya. Nakapangutahan na siya sa iyang kaugalingon, unsa ba ang tao nga gitagaan mo man gayud siya og bili? Tao man lang siya. Tinubito no? Tao man lang ta. Mura ko sa kaugalingon mao tao ra manggug ko. Mubitaw na nga may prang kabaw. Magkamali magani ang kabaw upat paitil ako tao lagi ko mao lagi na nga. Magkamali ra jud ko mao na nga ingana na gitawon ko. Ug tinuod ba nakita ni David? No, grabe. Lord, kinsa man ko. Nga gitagaan mo man gayud ako og bili, ingon si David. Tao lang man ko, nganong gikabalak-an mo man gayud ako. Mere man that you care for him. Gihimo nimo siyang ubos lang sa mga anghel. Apan imo siyang gipasidunggan nga daw hari. Imagine ka ng imuhang posisyon. Imagine ka ng imong identity. Si David na kasabot. Gihimo daw ta sa Ginoo in the position nga muratag mga hari. Pero ikaw maramang ko, ingani raman jud ko. Sagdi na lang gud ko dinhi. Balag mo na lang niya ako ang pagkaon kada adlaw. Sagdi na lang gud ko good. Paluoy-luoy dayon. Hoy! Pagmatain tawon. Dili na mao ang plano sa Ginoo nimo. Wala ka gihimo sa Ginoo para lamang nga imo kang luoy forever. Ginoo sa dihang akong nabatunan na nga revelation. Anak ko nga, Lord, thank you so much. Mauman di ni ako. You made me a little lower lang. Imagine ka ni anak. Little lower lang ka sa angel. Kabalo ka ang anghel, isa ka anghel lang. Kabalo ba mo nga, pwede na siya mo patay. Isa lang ka anak niya, 10,000. Paningon siya, apan imo siyang gipasidunggan nga daw hari. You were made a little lower than the angel. O gihimo mo siyang tigdumala sa mga binuhat. Imong gipadumalahan kaniya ang tanang mga butang. And that's why miingon ko kanimo, gitagaan na ka, the above scripture tells us that we have the right to rule and have dominion over all the creation. Mubalik ta ni ana,
Moabot ang panahon ng akong pag-ampok alang kanatong tanan. Nganingon ang Ginoo, yes, the scepter, gihatag nagbalik kanato. Nakaplano ng daan na kita mag-rule. O kita din musugod ta diri sa Davao. Ingnan imong tapad, sugod ta diri sa Davao. Ayaw mo pa-deceive. Amen! Dili ang survey! Ang mo padaog. Ginatry lang nila og kondisyon ang imong hunahuna. Do not be deceived, but decide however na kita ang mudaog. We will give our best shot. Niini nga mga panahona, we will give our very best on this remaining weeks of our LPM orientation. Because this is a cause. Kausa ni. Kaya nakaplano na ning daan ng mga anak sa Diyos. The kingdom of this world will become the kingdom of our God. Hallelujah! Ang mag-rule o ang mag-take dominion manindog. Kanamingon nga ako, I will rule. Dili na ako hayaan nga sila na ang modesisyon sa ako ang destiny. Karon nga adlaw mo decision ko, I will take my position of rulership and dominion. And I will not allow them to decide for my destiny. Malipay ko sa akong makita sa matag adlaw. Igo na lang kong mag-heart-heart sa mga reports o sa mga pictures. But deep in my heart, I really believe na mamunga ang tanan natong mga pag-antos o atong tanan nga pagsakripisyo. Be encouraged. Take courage, mga igsoon. Victory is ours. Even in this moment, we'll continue to raise the banner of our victory by praising the Lord. We thank you, Father God in heaven. I declare that your people will really realize na ikaw, Ginoong naghari na. Kung ang imong mga katawan, imo nang gibalik ka namang amo ang authority, the scepter of our dominion, of our royal authority. We are gonna rule and we have to have our dominion. In the mighty name of our Lord Yahushua. Oh God, thank you, Lord! As I apply the blood from the crown of thorns alang sa imong mga katawan, they will take their position of victory. And they will realize that the devil is already and his works are already destroyed. Wala na'y gahom. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Louder! Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. I raise a hallelujah. And you lost your hold on me. But declare, I'm gonna sleep in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Thank you, Lord. Yes. Inahalang madunggan dito sa even in the underworld ang inyong pagpag o ang inyong declaration. Sing a little louder. Hallelujah. Sing a little louder.
kaarawan. And we'll continue to storm out even into the gates of hell. Because we know that the devil is already destroyed. He is already defeated. Hallelujah! Our starting point for victory is not one of defeat, but of victory, Christ's victory. 1 Corinthians 15 verse 57, it says, "But thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." The Word of God today warned us that man lost dominion through disobedience, but God restored our dominion and victory by shedding His blood on the cross. Now, let's walk in full obedience to God as we bring back our tithes and give our best offering to Him. Let's go! Come on, let's praise the Lord! Purihin natin ang Panginoon. Come on! Hey, hey! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. 1, 2, 3, ay! Ikaw ang tunay ng Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nababago. Ikaw ang tunay ng Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nababago. Si Yahweh ang ating Diyos. Atong ipapakat ng mga kamuhan. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hey! Ikaw ang tunay ng Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Kingdom citizens, let us boldly declare this in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, silyado sa imong hamiling nga dugo is labi na Ginoo, your blood from the crown of thorns and the blood from your hands, O God, for your people to have that anointing of wealth and even productivity, O God, anointing, O God, of less effort but great result nga na sa ila Ginoong tanan nga mga efforts. Aduna gyud Ginoo sila'y great nga resulta, productivity, bunga
sa tanan nilahang mga pagpaningkamot. Salamat sa protection nga na sa ilahang mga pamilya. Tibok, panimalay, physically, emotionally, Lord. Even in every aspect in their lives. Even in the area of finances. Lord, you're gonna bless your people with abundant and your favor. Exceedingly, abundantly, above all that they would ask, think, or even imagine. Thank you, and even as they raise your hands towards you, towards your heavenly realms. Salamat, Ginoo, ang imuhang mga pulong, this priestly blessing, may tabok yun, resulta nga na sa ilahang mga kinabuhi. Yes, yeber kika Adonai, vesh mareka. O ya Adonai, panabaleka vikunika. Yes, Adonai, panabaleka, yes, samilika shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing and nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor from the Lord be unto all of you. And all God's people say, Amen and Amen. Amen. For our announcement, please take note, divine appointment na this Saturday and Sunday. Congratulations sa lahat ng mga naka-join sa ating pre-divine appointment yesterday. So see you all here at RMC Gym this Saturday and Sunday. And leaders, please take note, on Sunday, half day niyan is our truth revelation. Then on the afternoon, we will have our Sunday worship service. So schedule will be announced through our Facebook page at Christ the Healer International Missions Movement. And also, Holy Spirit University every Sunday class at Anda Result Center. Flash on the screen are our schedules from SOD 1, SOD 2, SOD 3, and SOD 4. I think that's all for our announcement. God bless everyone. Happy Sunday and Shalom. You can kindly have your group huddles out.